Rally ng Iglesia ni Cristo para ba sa kapayapaan o may mas malalim na layunin? Alamin po natin ang buong detalye kaya siguraduhin pong manatiling nakatutok. Himay-himayin po natin ang bawat anggulo ng balita upang mas maintindihan po natin ang implikasyon nito sa ating politika at lipunan. Ayan, kung makikita po natin, naglabas po ng pahayag ang isang news anchor mula po sa Net25 na tila po nagpapakita ng suporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil ayon po sa balita, tila malinaw ang mensahe na ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Sara Duterte. Ito po'y nagdulot po ng malaking tuwa po no, sa mga kakampi no ni Vice President Sara Duterte sa mga sumusuporta po sa kanya o itong tinatawag po natin ng mga supporters na nagsasabing ang Iglesia ni Cristo ay isa pong makapangyarihang kakampi. Well, bakit nga ba? Dahil kung kilala po natin ang Iglesia ni Cristo sa solidong pagboto tuwing eleksyon, yan po ay isa sa mga basehan natin na maaari pong makaapekto sa political survival ng mga politiko. Ngunit hindi po lahat ay kumbinsido sa layunin po ng rally. Lumalabas po na may mga aligasyon na pagtatanggol di umano sa kasalanan ni Vice President Sara Duterte. So kabilang po dito ang di umano'y misuse ng confidential funds noong siya ay isa pang kalihim no, ng DepEd no, at bilang Vice Presidente. Now, ang tanong po ng marami, bakit tila ayaw po ng Iglesia ni Cristo na harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment process na itinakda or itatakda no, ng ating konstitusyon? Yan po ang malaking tanong, no, mga ka-curious. Paki-comment po no, sa baba ang inyo pong pananaw patungkol po dito. So hindi po lahat no, ay again natutuwa sa anunsyo na of course no, sinasabi dito ni Franz Castro no, ng ACT Teachers Party List, nagsasabi na ang rally ay tila pagsisikap na protektahan si Vice President Duterte mula po sa mga accountability niya. Aniya pa ni Castro, mandato po ng konstitusyon ang impeachment process. Bakit tila pinipigilan ito ng Iglesia Rally? So, ito po no mga ka-curious, ang kanya pong pahayag ay sinamahan po no ng mga datos mula po sa isang social weather station survey na nagsasabi pong 41% ng mga Pilipino ay pabor po na ma-impeach si Sara Duterte. Ayon pa nga kay Castro, ang timing po ng rally na ito ay hindi po aksidente. Dahil haba pong dumarami po ang nananawagan ng pananagutan mula po kay Duterte, biglang may rally na tila nagpapakita ng suporta naman sa kanya. So, kamakailan lang po, no? Nagdaos ng rally ang Iglesia ni Cristo. Ano ba talagang tunay na layunin, no? Ng ginawang aktibidad na ito ng Iglesia ni Cristo. So, ito ba talaga yung pagsuporta sa kay Vice President Sara Duterte? Kahit nasabihin pa nila na ito daw ay rally for peace? Well, kayo na po mga curious ang makakasagot niyan. Paki-comment po sa baba ang inyong pananaw po patungkol dito. So, para po sa marami, ito po ay, again, no, nagpapakita ng kapangyarihan no, ng isang reliyon sa politika din. So, isang bagay na hindi maikakaila sa kasaysayan na ang Iglesia ni Cristo ay may malaking contribution no, pagdating sa mga nananalong mga politiko dito po sa ating bansa. So, kayo na po mga curious ang makakapaghusga kung again no, ito ba ay nararapat na gawin at ito ba ay angkop pa rin no sa ating panahon ngayon. Lalong-lalo na papalapit na po ang eleksyon. So, kasabay po ng usapin tungkol po sa layunin ng rally, again no, napasama rin po sa diskusyon ang pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta na isa pong kilalang miyembro din ng Iglesia ni Cristo. May mga ulat po na nagsasabing siya ay isang or magsasagawa no, ng isang rally. So ito nga ba ang naganap na rally ng Iglesia ni Cristo ay tugon na rin sa isinagawa o plano mismo ni Marcoleta? Ayan po, kayo na pong makakapagusga. Now, subalit, mariin niyang itinanggi po ito sa isang panayam na sinasabing wala siyang kapangyarihan sa rally na ito. So hindi daw siyang organizer. Ngunit hindi po kumbinsido ang lahat.
Okay? Si Franz Castro po ay tahasang nagsabing si Marcoleta ay may indirect involvement sa kaganapan na yan. So, kung totoo man po ito, no, ito po ay magdadagdag ng tanong. Ginagamit ba ang reliyon bilang instrumento upang makaiwas sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan? Ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? Paki-comment po no ang inyong pananaw sa ating comment section. Samantala po no, sinasabi naman po ni Senator Sherwin Gatchalian na ang ganito pong klaseng rally ay may epekto sa desisyon po ng mga politiko tungkol po sa impeachment. Dahil ito po ang tinatawag nating political survival. No? Ayon po yan sa kay Senator Gatchalian. So ayon po sa kanya, marami pong politiko ang nag-aalala na baka mawala po ang suporta ng Iglesia ni Cristo kung susuportahan nila ang impeachment. So ayan po no, sa isang bansa kung saan mahalaga ang boto, lalo na po sa block voting ng INC, ang ganito pong implikasyon ay may mabigat sa mga or mabigat talaga pagdating po sa desisyon ng mga leader. So ito nga po no, naganap po sa Quirino Grandstand itong malawakang rally no ng Iglesia ni Cristo. So may mga malalaking stage no, photo walls, t-shirt at brass band pa na inihanda sila. So mga organizers po ay nagtayo ng malaking portalet no at tent para po sa mga dumalo po dito mula sa mga iba't ibang probinsya. So may mga balita po na umabot na 1.5 million katao ang dumalo sa rally. Kaya naman isinara po no ang ilang mga kalsada sa paligid upang magbigay daan talaga sa mga bus na magdadala no sa mga or nagdala ng mga delegado doon. So makikita rin po natin na ang disenyo po ng mga t-shirt na may nakasulat na National Rally for Peace ay kasama po ang petsa ng kaganapan. So ang tanong po ng ilan, kung para sa kapayapaan ng rally, bakit tila nagiging sentro ng kontrobersya ang mga layunin po nito? Diba? Ano po ba sa tingin niyo mga curious? Sinasabi po ng Iglesia ni Cristo na wala po silang kinakampihan na politiko, ngunit ang timing ng rally naman ay hindi po nakakatulong upang tanggalin ang mga espekulasyon na ito. Di ba? So may mga larawan din pong kumakalat na doon sa online na nagpapakita po ng mga portalet, no, barriers at photo booths na inihanda para sa mga dumalo po dito. Kaya yan, of course, ano, inaasahan din po ang patuloy na ah, again, no, pagsagawa no ng mga ganitong aktibidades. So, hindi na po natin maiiwasan na talagang may mga pinapatungkulan. So, kayo na rin po ang makakapag-usga kung ano po ito, no, base po sa inyong mga obserbasyon. So, ang Iglesia ni Cristo po no ay kilala sa pagiging maimpluwensya sa politika. Alam po natin 'yan, lalo na tuwing eleksyon. Ngunit ang kanila pong mga pahayag, again, no, na neutral daw sila ay sinasalungat no ang ilan no dahil po sa of course sa timing ng rally na isinagawa ngayon. So sa isang banda no, sinasabi nilang ang rally ay para daw sa peace and unity. Ngunit sa kabilang banda, no, iniisip po ng ilan na ito isang calculated move upang ipakita ang suporta nila sa kay Vice President Duterte laban sa impeachment. So ayon nga po kay Castro, kung talagang para sa kapayapaan, bakit kailangang ipahayag na ayaw nila sa impeachment? Diba? Malinaw po ang mensahe na kahit hindi ito diretsahang sinasabi nila, makikita naman po natin no, sa mga isinasagawa nilang mga aksyon. So ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? Ganito rin po ba ang inyong mga pananaw? Paki-comment po no, sa ating comment section. So ang ganito pong rally ay again no, ay talagang may malawak po na implikasyon. Hindi lamang po sa politika, kundi pati na rin po sa pananaw no ng publiko. Ang Pilipinas bilang pong isang demokrasya no ay may mekanismo upang panagutin ang mga leader sa pamamagitan po ng impeachment. So ngunit kung ang mga religious bloc no ay gagamitin upang protektahan ang mga opisyal, paano na kaya ang prinsipyo na tinatawag po natin na accountability? 'Di ba? Bukod po dito, ang effect no ng black voting ay muling nailantad din. Dahil ayon po sa mga eksperto, mahalaga po ang papel ng mga ng INC sa eleksyon dahil po sa kanilang tinatawag natin na black voting, no, solidong
boto. Kung kaya talagang dinadagsa ito ng mga politiko. So kung magagamit ito bilang leverage ng mga politiko, paano po natin matitiyak na ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino ay siya talagang mananaig? Di ba? So ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? Paki-comment po no ang inyong comments sa ating ang inyong pong pananaw no sa ating comment section. So ayan po mga ka-curious no, ano po ba sa tingin niyo? Talaga bang peace rally ito o isang strategic move no para sa political protection? Hindi na po natin maikakaila na ang kaganapang ito ay may malalim po na epekto sa ating lipunan at pamahalaan. Kaya naman mahalaga po ang inyong boses, no? Mag-iwan po ng inyong mga komento at opinion sa ibaba. Gusto po nating marinig 'yan, no? Ang inyong pong mga saloobin tungkol po dito. So again, so ayan po mga hackers, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga maiinit na balita. So bantayan po natin ang mga kaganapan, ang epekto ng rally na ito. At of course, kayo na rin po makakapaghusga kung talagang or naabot ang tunay na layunin talaga nito. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at paalam po sa inyo. God bless!